Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay December 25, 2025. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya na, bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakakita sa Diyos, subalit ipinapakilala siyang bugtong na anak, siya Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas! Pasko ngayon. Merong mga may handa, merong mga may regalo, merong may mga ngiti sa pagpapapicture, sa mga groupie, sa mga selfie. Pero kung magpapakatotoo tayo, kahit Pasko ngayon, sa aminin natin sa hindi, may mga pusong pagod pa rin. Kahit Pasko, may mga pamilyang may kulang. Kahit Pasko, may mga taong nag-iisa. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang mensaheng ebanghelyo ngayon. Maaring yung Pasko mo ay hindi perfect. Maaring yung Pasko mo ay puno ng problema pa rin. Pero anong mensahe ng gospel? Hindi lang dumating ang Pasko, dumating ang Diyos. Yung John chapter 1, verse 1 to 18 ay hindi kwento ng sabsaban, kundi ito ay kwento ng kahulugan ng Pasko. Ipinapahayag nito na ang salita ng Diyos na siyang pinagmulan ng lahat, liwanag sa dilim, buhay sa patay na mundo, ay naging tao at nanirahan sa gitna natin. Ano ang pinaka-central theme ng gospel? Alam mo,
Ang Diyos ay hindi na natili sa langit. Hindi siya malayo. Pinili niyang pumasok sa ating realidad bilang tao. Si Jesus ay hindi dumating bilang idea. Hindi siya isang concept. Kundi dumating si Jesus noong unang Pasko bilang taong marunong din mapagod, marunong din masaktan, marunong magmahal. Bilang tao, siya'y tinanggihan ng ilan. Pero alam mo, may pangako pa rin na sabi, sa lahat ng tumatanggap sa Kanya, binigyan niya ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Paano natin to i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay? Sabihin niyo, Kuya Sam, napakalalim ng gospel. Let's make it humanized and relatable. Kung isipin natin, ang problema ng mundo ay hindi kakulangan sa kaalaman. Napakatalino natin. Napakarami natin kaalaman. May mga AI pa tayo. Pero ano ang kulang? Ang kulang ay kaliwanagan o yung liwanag. Marami tayong alam, pero maraming naliligaw. Marami tayong koneksyon, pero marami pa ring nag-iisa. At sa Paskong ito, ang paalala ng Diyos ay simple pero malalim. Ang gusto niya ipaalala sa atin, narito ako, kasama mo ako. Hindi niya sinasabing magiging madali ang lahat. Pero tiniyak niya na hindi ka mag-iisa. Ang salita ay naging tao. Ibig sabihin, naiintindihan niya yung pagod natin. Naiintindihan niya yung luha natin. Naiintindihan niya yung frustrations natin. Naiintindihan niya yung heartache natin. Naiintindihan niya yung tahimik nating panalangin. Ito ang totoong diwa ng Pasko. Hindi perpekto ang sitwasyon, pero totoo ang presensya ng Diyos. Alam mo, kahit Pasko ngayon, dito lang sa amin, dalawang kakilala ko, Paskong Pasko, naglalamay sila. Merong isang nawalan ng nanay, merong isang nawalan ng ama. Hindi ito exempted. Hindi exempted na kumupas ko ngayon, nothing bad will happen. Pero one thing is for sure, ang salita ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, don't worry, totoo ang presensya ng Diyos. Kaya ngayong Pasko, inaanyayahan tayo ng gospel na pahintulutan natin ang Diyos na manahan sa ating puso. Hayaan natin siya ang maging liwanag sa tahanang madilim. Maaring sa mga pamilya who experience broken family, let God fill that space. Hayaang magdala ng pag-asa sa mga tahimik na nagdurusa ang Pasko. Isabuhay ang Pasko, hindi lang isang araw, kundi araw-araw. Dahil ang Pasko ay hindi lang December 25, hindi lang ito celebration. Ang Pasko ay misyon. Ibig sabihin, every day, we need to experience God's faithfulness sa pamamagitan ng kanyang anak. The day may not be perfect. May mga asawang nag-aaway, may mga mag-ina na baka magkakabadtripan. Pero the real essence is not yung Pasko ang dumating, kundi ang paalala, ang anak ng Diyos ang nakipamahayan sa atin. Let us pray. Panginoong Jesus, salitang naging tao, salamat dahil pinili mong manahan sa amin. Sa iyong pananahan, naintindihan mo yung galit namin, naintindihan mo yung frustrations namin, naintindihan mo yung heartache namin, naintindihan mo yung lungkot namin. Sa Paskong ito, Lord, pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa aking pamilya. Pumasok ka sa aking mga sugat at pagod na pakiramdam. Gawin mo kaming liwanag sa dilim.
pag-asa sa nawawalan ng lakas, at daluyan ng iyong pag-ibig sa mundo. Manahan ka sa amin, Panginoon. Nang para sa ganon, ngayong Pasko, hindi lang yung celebrations ang makita namin, kundi yung totoong diwa na ito, na ikaw ay kasama namin. Amen. Ngayong Paskong ito, baka may mga kakilala kang walang handa, walang kasama, walang maramdaman na saya. Kung ang audio gospel reflection na ito ay nagpaalala sa iyo na kasama mo ang Diyos, baka may isang taong kailangan ding makarinig nito. I-share natin yung ating audio gospel for Christmas sa ating mga kapamilya, sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan. Hindi ito simpleng pag-share lang. Ito ay pagbibigay ng liwanag. Kaya ang panawagan, huwag mong ikulong yung saya ng Pasko sa iyo lang. I-share natin ito dahil ang Diyos ay dumating para sa lahat. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. At higit sa lahat, bumabati sa inyo ng isang makahulugang pagdiriwang ng Pasko. Ang Diyos ay dumating kasama natin. God bless us all.